Mahal na kaluluwa, nang makipag-usap ang mga anghel sa akin tungkol sa iyo, nakaramdam ako ng malalim na pangangailangan na ibahagi ang isang hindi inaasahang katotohanan na malapit nang lumitaw sa iyong buhay. Mayroong isang sakit na nakabaon sa kaibuturan ng iyong puso, isang pangyayari na labis na nakagambala sa iyong mga emosyon at hindi mo na maaring balewalain. Isipin ang sandali kung kailan ang iyong kapareha sa kaluluwa na pinahintulutan mong mahalin ng labis ay nagkunwaring mawalan ng malay sa harap ng simpleng hiling ng isang pagtitipon ng pamilya. Ang kilos na ito, gaano man ito ka-enigmatic, ay hindi nangyari sa pagkakataon. Marami pang nakatago sa likod ng pag-uugaling ito na handang ipakita ng mga anghel. Ang sakit na iyong naramdaman, mahal, ay wasto at malalim. Natural lamang na ang iyong tiwala ay mag-alinlangan at ang iyong mga emosyon ay mag-fluctuate sa pagitan ng galit at kalungkutan. Gayunpaman, nais ng mga anghel na maunawaan mo na ang kaganapang ito ay hindi katapusan, kundi isang paanyaya upang tuklasin ang mas malalim na layer ng katotohanan na nag-uugnay sa iyo sa taong ito. Nais mo bang malaman kung bakit ang mga ganitong pangyayari ay tila labis na hindi proporsyonal? Bakit kahit sa sakit na ito ay patuloy mong pinapangalagaan ang isang damdaming tumatangging mawala? Ang susunod na ibubunyag ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang puso ng tao ay komplikado at madalas ang mga aksyon na nakakasakit sa atin ay mga refleksyon ng mga nakatagong takot at kawalang katiyakan na naninirahan sa iba. Ang iyong kapareha sa kaluluwa, sa pagpili ng tila nakakalito na daan, ay humaharap sa isang internal na bagyo na maaaring hindi niya lubos na nauunawaan. Sa sandaling ito, nagagawa ng mga anghel na ipakita sa akin ang mga flash ng matinding emosyon. Mayroong isang bagay sa loob ng taong ito na sumisigaw para sa iyo. Ngunit dahil sa mga inaasahan at takot, pinili niyang umatras sa paraang alam niya. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroong mas malalim na nangyayari. Nauunawaan ng mga anghel ang iyong sakit at ang tindi ng sitwasyong ito, ngunit hinihiling nila sa iyo na isaalang-alang ang posibilidad ng isang pag-ibig na lumalampas sa mga karaniwang hadlang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi limitado sa pagiging perpekto. Ito ay isang teritoryo na sinasaliksik sa gitna ng mga personal na hamon at mga kontekstual na hadlang. Isipin mong makatingin sa mga mata ng taong ito at, sa halip na pagsisisi, makita ang isang tunay na pagnanais para sa pagpapagaling at muling pagkakaugnay. Bago tayo magpatuloy, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Pumulong ang mga anghel na mayroong tahimik na paghahanda sa universo upang ang katotohanan ng relasyong ito ay lumitaw. Ito ay isang pagkakataon para sa pagpapagaling, para sa pag-unawa na ang takot ay hindi na maaaring manguna. Maaaring nagtatanong ka, paano ang kaganapang ito ay magbubukas ng bagong yugto sa iyong buhay pag-ibig? Ang sagot, mahal na kaluluwa, ay nasa kapangyarihan ng pagpapatawad at ng kaliwanagan na tanging ang oras lamang ang makakapagpahayag. Isipin mong, sa isang sandali, ikaw ay isang bahaghari. Kahit pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang mga kulay ay lumilitaw, kadalasang mas buhay pa. Ang sitwasyong ito na masakit ay parang ulan, nililinis ang mga dapat linisin upang magbigay daan sa kagandahan na darating pa. Walang kahihiyan sa paghihintay na makita ng ibang tao ang katotohanan na palagi mong alam, iyon na lumalampas sa pagkawala ng malay, ang kilos at ang tila pag-abandona. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, ngunit kailangan mong kumilos ng mabilis. Nais ng mga anghel na malaman mo na ito ay hindi isang dead end, kundi isang liko sa daan ng isang kwentong hindi pa natatapos. Ang universo ay nagkukulong upang pagdugtungin ang mga piraso na, sa ngayon, ay tila hindi magkakaugnay. Malapit ka nang matuklasan na, kahit sa ating mga pinakamasakit na desisyon, mayroong isang sinulid na nagdadala sa atin pabalik sa kung ano talaga ang mahalaga. Ngunit upang umusbong ang katotohanan ito, kinakailangan ang pagbubukas at pagtanggap na pareho kayong natututo, ikaw at ang iyong kapareha sa kaluluwa na mag-navigate sa pag-ibig na ito. Bago tayo magpatuloy, isulat sa mga komento ang 888 upang tawagin ang enerhiya ng pagbabago at ng bagong siklo. Maging aware na ang kapalaran ay kumikilos upang magdala ng kaliwanagan sa sitwasyong ito
Ngunit kailangan mong maging handa na pahintulutan itong mangyari. Bawat hakbang patungo sa pagtanggap ay isang hakbang patungo sa pagsulat ng masayang wakas sa kwentong ito na humahamon sa mga posibilidad. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe sa katahimikan at karunungan na tanging ang mga anghel lamang ang makakapagbigay inspirasyon. Tandaan na walang kahinaan sa pagnanais ng pag-ibig muli. At bumulong ang mga anghel na kapag dumating ang tamang panahon at ang taong ito ay muling mag-uunat ng kamay, malalaman mo ang sagot na umaabot sa iyong puso. Hanggang sa panahong iyon, mahal na kaluluwa, panatilihing buhay ang pananampalataya na karapat-dapat ka sa isang kumpleto at matatag na pag-ibig, isang pag-ibig na kasing buhay ng iyong espiritu. Nais mo bang isipin ang mga pagkakataon na ibinato ng universo sa iyong landas? Ang mensaheng ito ng liwanag ay hindi lamang para kalmahin ang iyong sakit, kundi upang ihanda ang iyong espiritu para sa kasiyahang darating. Kaya't bitawan mo ang iyong sarili at pahintulutan ang mga hangin ng kapalaran na gabayan ka patungo sa pag-ibig na, sa lihim, alam mong sa iyo. Ngayon, mahal na espiritu ng liwanag, ang mga anghel ay nasa iyong tabi. Ang daan sa hinaharap ay puno ng habag at tapang. Kinakailangan upang yakapin ang parehong sakit at ginhawa at maglakad patungo sa tunay na kasiyahan ng pag-ibig. Ang iyong mga hakbang ay ginagabayan at ang iyong mga pangarap ay may layunin, kahit na ang daan, sa ngayon, ay tila kabaligtaran. Ito ang aral, ang pangako at ang liwanag na dinadala ng mga anghel para sa iyo. At, mahal na kaluluwa, hindi pa natatapos ang kwento. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, pumipili ako ng pinakamainam para sa aking puso. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa iyong pagdalo. Magkikita tayo sa susunod na mensahe. Mahal, na kaluluwa. Ang mga anghel ay ginagabayan ako upang ipagpatuloy ang kwentong ito ng pag-ibig na may banayad na pagkilos ng isang mahinhing simoy na nagdadala sa ibabaw ng kahalagahan ng konteksto at ng pag-unawa sa isa't isa sa relasyong eto. Sa pakikinig ng mabuti sa mga bagay na hindi na ipahayag ng iyong kapareha sa kaluluwa, nagiging susi ka upang buksan ang mga misteryo ng simpleng koneksyong ito. Ang sakit, bagaman matindi, ay hindi na isang pasanin, kundi isang mahalagang pahiwatig para sa pagbabagong malapit ng mangyari. Ang komplikadong sitwasyon ay nangangailangan ng tapang, at ang tapang ay tiyak na mayroon ka sa kasaganaan. Isipin, sa isang sandali, ang dinamikong laro sa pagitan ng katahimikan at komunikasyon. Nang pumili ang iyong kapareha sa kaluluwa ng katahimikan sa nakabibighaning pangyayaring iyon, mayroong sigaw para sa mas malalim, isang pagnanais na maunawaan lampas sa mga salita. Ito ay hindi isang imbitasyon upang kunin mo ang responsibilidad para sa mga pagkukulang ng iba, kundi upang maunawaan na maraming sigaw ang nakabalot sa mga bulong. Naisip mo na bang tumingin sa isang pagsikat ng araw at napagtanto na wala itong sinasabi ngunit lahat ay isinasalaysay? Ganyan ang hamon na naroroon sa pagitan ninyo. Isang napakalakas at nakakalito na kilos ang maaaring maging sangang daan na nagdadala sa parehong pagpapagaling at distansya. Mahal na kaluluwa, ang ebolusyon ng iyong landas ay nakasalalay sa kung gaano ka bukas upang pakinggan ang mga anghel at ang iyong intuwisyon. Iunat ang iyong kamay sa mga katotohanan na nag-aatubili ang iyong puso na tanggapin. Minsan, sapat na ang isang salita, isang sulyap o isang haplos upang ipahayag ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Ang mga naramdaman ay hindi kailanman nawawala. Hinuhubog nito ang iyong pagkatao sa paraang tanging karanasan lamang ang makakapagpaliwanag. Naisip mo na bang paano ang ilang mga karanasan ay dekada na pinagsama-sama sa mga segundo? Ang pangyayaring ito, gaano man ito kaapektado, ay isa sa mga karanasang iyon. Mula sa sandaling handa kang tumingin lampas sa mga aksyon upang harapin ang mga intensyon, hindi ka lamang nakakahanap ng mga sagot, kundi natutuklasan mo rin ang isang bagong paraan ng pagmamahal. Marahil nagtatanong ka, ito ba ay isang hindi perpektong pag-ibig o ito ba ay simpleng pag-ibig? Ang tanong na ito ay mas malalim kaysa sa hitsura nito at bawat sagot na iyong ibinibigay ay lumilikha ng higit pang daan para sa tunay na pag-unawa. Ang mga anghel ay nagdadala sa akin upang isaalang-alang ang isang imahe ng isang hardin.
Isipin ang piraso ng lupa na kailangang baligtarin at muling tuklasin upang ang mga bagong buto ay mamukadkad. Ang kilos ng iyong kapareha sa kaluluwa, gaano man ito ka-erratic, ay nagsisilbing katalista para sa pagbubukas ng lupaing ito. Ipinapahiwatig nito na kahit sa mga hindi pangkaraniwang paraan, ang pag-ibig ay patuloy na umuunlad at naghahanap ng mga paraan upang maging naroroon. Ito ay isang tawag sa pasensya, mahal na kaluluwa, at sa pagtuklas na ang pag-ibig ay isang paglalakbay ng paghuhukay, ng muling pagsisimula, ng pagpapahintulot na mamukadkad. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang mensaheng ito, isulat sa mga komento, 222, upang humiling ng enerhiya ng kooperasyon at pakikipagsosyo. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isaalang-alang ang pagsuporta sa aming pagsisikap na lumikha ng mga nilalaman, tulad nito sa pamamagitan ng pindutan ng salamat. Ang iyong kabutihan ay isang biyaya na tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga salitang ito ng pag-ibig at pag-asa. Ang pag-navigate sa mga nuansa na ito ay nangangailangan ng katotohanan at transparency, dalawang katangian na pumapasok sa eksena sa panahong ito ng pagbabago. Ang aksyon na iyon, mahal, ay hindi maaaring burahin, ngunit maaari itong makita sa bagong pananaw, isang banayad na kilos mula sa sinumang kumikilala na ang sandali ay hindi na upang tumingin pabalik, kundi upang maglakad patungo sa isang bagong pag-unawa. Ang pag-ibig ay maaaring hindi iligtas ang buong mundo, ngunit maaari itong iligtas ito para sa mga tulad mo na nauunawaan ang tunay na halaga nito. Ikaw ay isang kaluluwa na binuo mula sa mga piraso ng liwanag at anino, at sa mga koneksyong ito ng pag-ibig ay lumalabas ang iyong lakas. Ang karunungan na ibinabahagi ng mga anghel ay ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa mga detalye, sa maliliit na bagay na sinasabi ng walang tapang, at sa mga pagpapagaling na nagmumula sa mga pusong nag-uugnay, kahit na sa distansya. Ang daan ay puno ng hamon, ngunit patuloy na naiilawan ng mga spark ng pag-asa at inaasahan na laging dala ng hindi alam. Sa isang mundong tila umiikot ng walang pahinga, alamin na ang iyong kwento ay may maraming bagong kabanata na dapat isulat. Ang kagandahan ng pag-ibig ay hindi ito nakakilala ng mga hangganan o hadlang, at ang mga pagkakataon ay nasa likod ng bawat pagpili. May halaga sa napiling landas at sa kwentong isinusulat mula rito. Mahal na kaluluwa, narinig mo na ba ang tungkol sa mga paru-paro na nagdadala sa kanilang mga pakpak ng mga alaala ng mga nakaraang buhay? Ganyan ang iyong mga karanasan. Sila ang bumubuo sa mga pakpak na nakatakdang buksan mo. Ang iyong pagkakataon na makita ang relasyong ito ng malinaw at malalim ay narito at ngayon. At naway pagpalain ng mga anghel ang bawat hakbang sa landas na ito, na alam na ang kapayapaan at tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magiging simpleng konsepto, kundi ang iyong likas na estado ng pagiging. Tandaan, mahal na kaluluwa, na bawat hakbang ng tapang patungo sa pag-unawa at pagpapatawad ay isang hakbang lampas sa sakit, patungo sa tunay na kasiyahan. Isulat ang iyong kwento ng may layunin at hayaang ang mga katotohanang gaan tulad ng mga balahibo na ginagabayan ng simoy ay gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isa lamang pangbahagi ng iyong walang hanggan na paglalakbay patungo sa liwanag na nananahan sa loob mo. Ngayon, mahal, hayaang ipagpatuloy ang pag-ibig na ito habang ang mga gears ng oras ay gumagalaw, palaging sa ilalim ng mapagkalingang mata ng mga anghel na naggagabay sa iyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ipagpatuloy ang mensahe. Mahal na kaluluwa, ang paglalakbay ay nagpapatuloy, puno ng mga aral na tanging pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Sa pag-explore sa sulok na ito ng iyong buhay, sinasabi sa akin ng mga anghel ang kahalagahan ng tiwala, sa iyong sariling kakayahang makilala, at sa mga bagay na mahinahon na inaalok sa iyo ng universo. Nang pumili ang iyong kapareha ng hindi inaasahan, ginawa niya ito na may kahinaan ng isang taong may takot sa paghusga at pagtanggi. Ito ay hindi isang dahilan, kundi isang paanyaya para sa mas malawak na pag-unawa sa kalagayang pantao. Isipin ang pag-ibig bilang isang larangan ng labanan at isang kanlungan sa parehong oras. Sa espasyong ito, natutuklasan natin ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga panloob na laban at isang kanlungan upang tipunin ang ating mga pagkatalo at tagumpay. Sa pag-review ng mga masakit na pangyayari,
Unawain na ikaw ay nasa gitna ng larangang ito. Nagdedesisyon kung ano ang itatanim at ano ang aanihin. Marahil sa paggawa nito, mapapansin mo na ang tila isang kilos ng kawalang galang ay, sa katotohanan, isang sigaw ng tulong, isang pakiusap na nakatago sa takot. Ang iyong kaluluwa ay matatag, maganda at walang hanggan na ginagabayan ng liwanag ng mga anghel. Isaalang-alang ang karunungang ito. Kung saan may kalituhan, naroon din ang potensyal para sa kaliwanagan. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na, kahit na nakikita lamang natin ang kaguluhan, palaging may isang sinulid ng pag-asa na hindi nakikita na nakasama sa tela ng ating karanasan. Hindi ito nangangahulugang makipag-ugnayan sa sakit, kundi tumingin sa kabila nito upang makita ang mga aral at paglago na nakatago. Naisip mo na ba ang makapangyarihang pagbabago ng pagtanggap? Hindi ang pasibong pagtanggap, kundi ang aktibong pagtanggap na nag-aanyaya sa atin na tumingin gamit ang mga bagong mata, makinig gamit ang mga bagong tainga. Ang kamalayan na iyong pinapanday ngayon ay ang masaganang lupa kung saan maaaring lumago ang bagong pag-unawa. Ang pagtanggap ay hindi isang pagsuko, kundi isang masiglang pagpili upang makipagkasundo sa iyong sarili at sa mundong nakapaligid sa iyo. Isipin ang isang puzzle. Bawat piraso, bawat karanasan ay may kanya-kanyang tamang lugar. Ang piraso na tila nawawala o hindi akma ay ang mismong kilos ng iyong kapareha. Isang piraso na sa hindi inaasahang paraan ay umaangkop sa mas malaking larawan. Kapag tiningnan natin ang kabuuan, nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ang larawan. Ganito ang pag-ibig na hindi kailanman isang tuwid na linya, kundi isang tela na puno ng mga tono at tekstura. Naisip mo na ba kung paano ang mga alon ay pinapagalaw ng buwan? Maingat, ngunit may hindi maikakailang lakas. Gayun din, ang iyong sitwasyon ay pinapagalaw, ginagabayan, ng isang mas mataas na puwersa na nagnanais lamang na dalhin ang pinakamahusay para sa iyo. Nang ang iyong kapareha ay tila umatras sa iyong kahilingan, ito ay dahil ang alon ay hindi pa umabot sa punto ng pagsasanib kung saan ang dalawang landas ay sa wakas ay nagkakasalungat. Ngayon, mahal, humihiling ang mga anghel na magpahinga, kasandali at magnilay-nilay tungkol sa buhay. Isipin ang bawat interaksyon, bawat pagpili at bawat sandali bilang isang tuloy-tuloy na daloy ng pagbabago. Sa pagpapanatili ng bukas na puso at tumatanggap na kaluluwa, maaari mong hindi lamang tanggapin ang dumarating, kundi pati na ring gabayan ang mga hangin ng kapalaran para sa iyong kapakinabangan. Magiging isang matapang na kapitan ka ng iyong sariling barko, naglalayag sa karagatan ng pag-iral na mas mabuti kaysa sa iyong kailanman na isip. Pinapaalala ng mga anghel na kahit na ang sakit ay isang karaniwang elemento, ito ay hindi kailanman isang destinasyon. Ang iyong paglalakbay ay walang hanggan na mas malaki at puno ng mga posibilidad. Ang pagtanggap na may mga puwersang ginagabayan ang iyong mga karanasan ay nagbibigay ng ginhawa at kapayapaan na lumalampas sa isipan at humahawak sa pinakapayak na bahagi ng iyong pagkatao. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang mabuhay, kundi umunlad, lumago at umibig ng walang pag-aalinlangan. Tulad ng isang phoenix na muling nabubuhay mula sa abo, oras na upang ikaw ay bumangon mula sa pagkasunog ng nakaraan na iniiwan ang mga abo sa likod. Nangangailangan ito ng tapang, at ito ay isang tapang na mayroon ka sa kasaganaan. Muli kang mahahanap ng pag-ibig maging sa mukha ng taong iyon o sa isang bagong at nakakagulat na anyo. Makikilala mo sa iyong kaibuturan na sulit ang bawat luha, bawat paghihintay, bawat pagkasira ng puso dahil ang bawat hakbang ay nagdala sa iyo sa mas malalim at tunay na pananampalataya. Nasa tamang lugar ka, eksaktong kung saan ang sinfonya ng universo ay tumutugtog ng iyong espesyal na musika. Nawa ang kagandahan nito ay magdala sa iyo ng ngiti at isang banayad na pagkakataon sa iyong puso na nagpapaalala sa iyo araw-araw na, kahit sa bagyo, ang araw ay hindi kailanman humihinto sa pagsikat. Marami pang dapat anihin, libu-libong, mga sandali na magbibigay gantimpala sa iyo lampas sa iyong mga inaasahan. Bawat tibok, bawat pintig at bawat hininga ay isang pagdiriwang ng buhay, handang yakapin ang pag-ibig na tunay mong nararapat. Ito ang mensahe ng pag-ibig, tapang at katotohanan na hiniling ng mga anghel na ibahagi ko sa iyo. Lumalaki ito araw-araw kasama ang iyong lumalawak na kakayahang umibig at mahalin. Mahal na kaluluwa, nawa ang mga nasira ay magningning sa kagandahan sa pamamagitan ng iyong pagpapagaling at lakas.
Nawa ang iyong paglalakbay ay laging puno ng liwanag at huwag kang mag-atubiling sundan ang iyong landas na pinapailaw ng pag-asa. Sa wakas, ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ngayon at magpakailanman. Mahal na kaluluwa, sa pagpasok natin sa susunod na yugto ng mensahe ng mga anghel, nais kong hawakan mo ang puso sa iyong mga kamay at buksan ang espasyo para sa hindi inaasahan. Isipin mo ang isang bintana na biglang bumukas, nagdadala ng malamig na hangin na humahampas sa iyong buhok at mga ideya. Ito ang sandali kung saan may mangyayaring napakahalaga, isang bagay na marahil ay umuugong na sa iyong mga pangarap at pang-araw-araw na pag-iisip. May isang di masabi na pangangailangan, isang pagkabahala na dumadaloy sa kwentong ito na iyong pinagdaraanan. Ipinapakita ng mga anghel na ang iyong landas ay malapit ng magtagpo sa iyong kapareha sa isang hindi kapani-paniwalang paraan, isang muling pagkikita na magdadala ng maraming sagot. Nararamdaman mo ang masiglang enerhiya sa hangin, parang ang universo ay inaayos ang bawat detalye upang makita mo ng malinaw ang mga bagay na kailangang makita. May isang mas mataas na puwersa na nagtatrabaho, binabago ang takbo ng kaganapang ito sa isang pambihirang sayaw ng kapalaran at pagnanasa. Sinasabi ng mga anghel na katulad ng isang ilog na palaging nakakahanap ng daan patungo sa dagat, ikaw at ang taong ito ay hindi mapipigilan na gumagalaw patungo sa isang punto ng pagkakasalubong. Ang sakit at ginhawa ay magpapalitan sa prosesong ito. Kahit gaano kabigat ang inaasahan, tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Ang mga maliliit na pangyayari na ito ay parang mga spark ng katiyakan sa gitna ng dilim ng mga pagdududa. Habang ikinakabit mo ang bawat sinulid ng paglalakbay na ito, hakbang-hakbang, ang mga anino ay naglalaho na nagbubunyag ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang palaging naroroon. Sinasabi ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagiging iba lamang at ito, mahal na kaluluwa, ang pinakapayak na bahagi ng lihim na kwentong ito. Ang iyong malapit ng maranasan ay isang pagsabog ng mga ganitong pagbabago na nagdadala sa iyo sa esensya ng pag-ibig na maaaring umiral sa pagitan ng dalawang nilalang na itinadhana. Ito ay isang pag-ibig na hindi kumikilala sa mga ipinataw na hangganan at tumatawid sa pinakamalalaking emosyonal na hadlang. Tingnan ang iyong mga emosyon bilang magulong tubig bago mo ito dahan-dahang i-calibrate muli sa isang maayos na daloy. Ang karanasang ito ay hindi lamang tungkol sa mga salitang maaaring sabihin, kundi sa mga pag-unawa na kailangang yakapin at maranasan ng kusa. Isipin ang kapangyarihan ng isang sulyap na nagsasabi ng higit pa kaysa sa maaaring sabihin ng libu-libong pangungusap. Sa pagharap sa kaluluwang ito na napakahalaga sa iyo, isipin ang paghinto ng oras. Kapag, sa isang mahiwagang sandali, tanging ang katotohanan ang umiiral. Bago ka umalis patungo sa hinaharap, tandaan ang sinasabi ng mga anghel. Palagi tayong may mga pagpipilian. Pumili ka bang umibig at tumanggap o lumayo at protektahan ang iyong puso? Walang tamang o maling pagpili. Ang bawat daan na iyong pipiliin ay binubuo ng mga tiyak na aral at malalim na inspirasyon. Ang mahalaga ay ang mga desisyong ito ay nagmumula sa kung ano ang tunay na nais ng iyong esensya, na ginagabayan ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Mahal na kaluluwa, alamin mong ikaw ay mahal at inaalagaan ng mga anghel. Anuman ang mangyari, ang iyong landas ay napapalibutan ng mga biyaya at nakatali sa mga ugnayang nagtatagal lampas sa oras at espasyo. Naway yakapin mo ang darating na may matatag na puso at bukas na kaluluwa. Anuman ang inihahanda ng hinaharap, ibigay ang iyong isipan at puso na alam na ang bawat hakbang ay ginagabayan ng mga hindi nakikitang ngunit mapagbigay na mga kamay. Tiyakin ng mga anghel na kapag dumating ang oras at ang hindi masabi na katotohanan ay sa wakas ay lumitaw, ikaw ay handa na itong tanggapin ng may kaliwanagan at kapanatagan ng isang taong may karagatan ng pag-ibig na handang ibigay. Panatilihing buhay ang paniniwala na ang pag-ibig na iyong hinahanap ay siya ring naghahanap sa iyo at na walang mas makapangyarihan kaysa sa banayad na enerhiyang ito na tumatawid sa mga kaharian ng hindi kilala upang matagpuan ka. Ngayon, habang tinatapos natin ang kabanatang ito, isulat sa mga komento, pumipili ako ng pinakamabuti para sa aking puso. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman.
Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa. Habang nagpapatuloy ang mensahe ng mga anghel, inaanyayahan kita na isipin ang isang tanawin, isang malawak na bukirin ng mga bulaklak. Bawat isa ay sumasagisag sa isang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang ilang mga bulaklak ay tumataas na makulay at malakas, habang ang iba ay naghihintay pa sa tamang liwanag upang mamukadkad. Ang bukiring ito ay kumakatawan sa mayamang tapiserya ng iyong buhay, kung saan bawat karanasan, gaano man ito kasakit o kasiyasiya, ay nagtatanim ng mga buto ng paglago at pag-unawa. At ngayon, sa celestial na pag-unravel na ito, ikaw ay mas malapit kaysa dati na maabot ang isang bagong antas ng kaliwanagan tungkol sa relasyong ito na humuhubog sa iyong landas. Alamin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit na may pag-aalinlangan, ay ginagabayan ng tumpak na banal na kamay. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, bumubulong ng mga katotohanan na minsang mahirap pakinggan, ngunit kinakailangan para sa iyong paglago. Nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa na ang isang resolusyon ay malapit na, at ang damdaming sa ito ay maaaring maging nakakatakot at kapanapanabik. May isang bagay na magbabago, at ito ay maaari lamang mangyari kapag pinapayagan mong maging ganap na naroroon sa sandaling ito, na may katapatan at tapang. Sa panahong ito ng pagbabago, nais ng mga anghel na maunawaan mo na ang pagtanggap ang unang kilos ng pagmamahal sa iyong sarili. Ang pagtanggap ay hindi lamang nangangahulugang pagsang-ayon, kundi pagtanggap sa katotohanan ng kung ano ito, kasama ang lahat ng mga komplikasyon at kagandahan nito. Ito ay isang kilos ng pagpapalaya at pagmamahal sa sarili, na nagbubukas ng espasyo para sa kung ano ang talagang dapat umusbong. Handa ka bang gawin ito na magbigay ng hakbang pasulong na may tiwala sa iyong sarili at sa paglalakbay na nagbubukas? Ang muling pagkikita sa iyong soulmate ay maaaring magbukas ng lalim ng koneksyon na maaaring hindi mo inisip na posible pagkatapos ng mga nangyari. Ito ay isang pagkakataon upang makita lampas sa masakit na pagkahulog, lampas sa mga salitang hindi nasabi at mga damdaming hindi na ipahayag. Ang pagkakaisa ng mga kaluluwa, kapag natagpuan, ay isang maselang sayaw ng pangako at autonomiya, ng pakikinig at pagiging narinig, ng pagmamahal at pagiging minahal. Isaalang-alang sa isang sandali ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Mayroong isang kamanghamanghang pagpapalaya sa pagpapakawala, sa pagpapahintulot na ang mga sugat ay maghilom at bigyan ng espasyo ang puso, na dati ay nasaktan, upang muling mapuno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kilos ng pagpapatawad ay hindi tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa iyong kakayahang muling makuha ang iyong kapayapaan at emosyonal na balanse. Tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangan mong patawarin upang maramdaman na sa wakas ay nakapagpatuloy ka? Anong bahagi ng iyo ang kailangang pagalingin upang bigyang daan ang kung ano ang talagang nais mo? Humihiling ang mga anghel na isaalang-alang mo ang mga tanong na ito ng malalim sapagkat ang paghahanap ng mga sagot ay maaaring eksaktong kailangan mo upang magpatuloy. Isipin ang kalayaan na dadalhin nito. Ang gaan ng paggalaw ng walang bigat ng mga nakaraang sakit, ng pagtingin sa hinaharap na parehong nangangako ng mga karanasang sulit. Ito ay isang kwento na iyong sinusulat gamit ang iyong puso at kaluluwa, isang naratibong puno ng mga liko at baligtad, ng mga taas at baba na kasing natatangi ng iyong sariling pagkatao. Ang nakikita mong hadlang sa iyong landas ay, sa katunayan, isang pagkakataon para sa pagbabago at paglago. Ito ay ang pagkakataon na pumili ng pagmamahal, na mapuno nito sa lahat ng mga sandali at hayaan ang enerhiyang ito na maging iyong gabay. Kaya, mahal na kaluluwa, habang naglalakad ka sa landas na ito, huwag kalimutang ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo. Ang lahat ng lakas, karunungan at pagmamahal ay naroon na, naghihintay na matuklasan at magamit. At habang nagiging pamilyar ka sa katotohanan ito, naway ang mga biyaya ay sumaiyo sa bawat hakbang, bawat araw ay isang bagong simula, at bawat desisyon na iyong ginagawa ay isang pagkakataon upang lumikha ng buhay, na puno ng pagmamahal at kasiyahan na nais mo para sa iyong sarili. Mahal, kung ang mensaheng ito ay umabot sa isang sinag ng liwanag, sa iyong puso, isulat sa mga komento, kaya kong mamuhay ng isang buhay ng walang kondisyong pagmamahal. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa pagiging narito sa paglalakbay na ito ng espiritual. Mahal,
na kaluluwa. Habang tayo ay lumalalim sa mensaheng espiritual na ito, nais kong isipin mo ang isang landas sa harap mo. Napapalibutan ng mga puno na ang mga dahon ay dahan-dahang bumubulong sa hangin. Bawat dahon ay parang isang nakatagong lihim, nangangako ng mga pagbubunyag tungkol sa iyong paglalakbay at relasyon sa iyong kapareha sa kaluluwa. Ang landas na ito, bagaman puno ng kawalang katiyakan, ay napapalibutan din ng isang tahimik at nakakaaliw na liwanag mula sa mga anghel na gumagabay sa iyo. Hindi ka nag-iisa, at ang pag-unawa ay nasa iyong mga kamay habang tayo ay naglalakbay sa emosyonal na labirint na ito. Sa puntong ito, ang aking ibubunyag ay maaaring magbago ng lahat. Panahon na upang yakapin ang introspeksyon bilang isang kaalyado. Tumingin ka sa loob ng iyong puso at tingnan kung saan nagmumula ang mga damdamin ng sakit. Isipin ang sakit bilang isang anino, palaging nakabitin, ngunit hindi kayang umunlad kung saan may sapat na liwanag. Sa gayon, ang iyong kapareha sa kaluluwa, kasama ang lahat ng kanyang mga pagkukulang at pag-aalinlangan, ay nahawakan din ng mga aninong iyon na kinatatakutan niyang harapin sa iyong tabi. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay humihiling na magkaroon tayo ng lakas ng loob na ibahagi ang parehong liwanag at kadiliman. Habang ikaw ay nagmumuni-muni, lumilitaw ang isang hindi maiiwasang tanong. Paano ko maiaangat ang sakit na idasa isang bagay na nakabubuong? Ito ay isang pagpili na nakasalalay sa iyo. Marahil napansin mo na ang mga sugat, kapag maayos na inalagaan, ay nagiging mga peklat, at bawat peklat ay nagsasalaysay ng isang kwento ng tagumpay at katatagan. Ikinukwento nito ang mga emosyonal na laban na iyong napanalunan, mga sandali kung saan pinili mong umasa sa halip na mawala ng pag-asa. Sinasabi sa akin ng mga anghel ang tungkol sa isang makapangyarihang puwersang nakapagpapagaling sa loob mo, handang ma-activate anumang oras. Para dito, hanapin ang mga sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni, kung saan ang iyong isipan ay makakalaya mula sa mga tanikala ng labis na pag-iisip. Dito sa espasyong ito, ang iyong tunay na kakanyahan ay nagniningning, hindi alintana ang mga pagsubok na humahadlang dito. Mawawala ka sa isang sandali sa mga sinfonya ng kalikasan, sa simpleng koneksyon sa iyong sarili, at maramdaman ang daloy ng pag-ibig at kapayapaan na nasa iyong paligid. Ivisualisa ang isang bilog ng liwanag sa iyong paligid, naglalabas ng enerhiya na parehong nakakaaliw at nagpapalakas. Dito, ang lahat ng pagdududa at sakit ay natutunaw, na nagiiwan lamang ng pag-ibig at pag-unawa. Ang iyong kapareha sa kaluluwa, kahit hindi niya namamalayan, ay nakikinabang mula sa espasyo ng pagpapagaling na iyong nilikha sa iyong isipan at puso. Dito mo muling matatagpuan ang layunin ng pag-ibig na ito na nawala na sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroon pang mas malalim na nangyayari. Ang mga anghel ay bumubulong na may karunungan sa mga siklo ng buhay. Tulad ng mga panahon ng taon, ang mga relasyon ay dumadaan din sa mga tagsibol at taglamig, mga panahon ng pamumukadkad at mga panahon para sa introspeksyon at pahinga. Ang sandaling ito na iyong kinaroroonan, bagaman maaari itong maging malamig at mahirap, ay kinakailangan upang ang isang bagong tagsibol ay lumitaw na puno ng mga kulay at sigla. Ang mensaheng nais iparating ng mga anghel ay ang pagtanggap sa bawat yugto ay mahalaga. May kagandahan hindi lamang sa pamumukadkad, kundi pati na rin sa katatagan at mapagpasensya na paghihintay. Ang tagsibol ay palaging sumusunod sa taglamig. At sa gayon, mahal na kaluluwa, isang bagong bukang liwayway ang lilitaw sa iyong puso. Maghanda para sa mga bagong posibilidad na unti-unting nagsisimulang umusbong. Mahal, kung may isang aral na dapat dalhin mula rito, ito ay ang kapayapaan sa loob ay iyong patuloy na kasama, isang apoy na dahan-dahang kumikislap sa iyo, kahit sa pinakamadilim na oras. Alamin na sa pag-aalaga sa liwanag na ito sa loob, ito ay nagniningning ng mas maliwanag, na nagbibigay liwanag sa landas kahit sa mga pagdududa, at ang pinakamahalaga, nagbibigay liwanag sa koneksyon sa pagitan mo at ng iyong kapareha sa kaluluwa. Hayaan mong ang kaalamang ito ang maggabay sa iyong mga aksyon mula dito pasulong. Ang magpatawad, umibig at mamuhay ng buo ay hindi lamang mga salita, kundi mga pagpili na nagbabago sa iyo at sa mundong nakapaligid sa iyo.
Ipalaganap ang katotohanan ito sa pamamagitan ng mga pinakasimpleng at taos-pusong aksyon at obserbahan kung paano ito bumabalik sa pagdami ng pag-ibig at pag-unawa. Ito ang huling ugnayan ng mensahe na ipinagkatiwala sa akin ng mga anghel upang iparating sa iyo. Naway manatiling magaan ang iyong puso at malinaw ang iyong isipan habang ikaw ay lumilipat patungo sa mga bagong posibilidad at karanasan na inaalok ng buhay. At naway matagpuan mo ang kagalakan at kapayapaan sa katiyakan na kahit sa gitna ng mga bagyo, ang pag-ibig ay palaging mananatili. Ngayon, sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ng pagmumuni-muni, magalang kitang inaanyayahan na isulat sa mga komento. Ako ay nagpapasalamat sa mga aral ng buhay. Ibahagi ang iyong mga kwento at mga pagbabago sa mga komento. At kung ito ay tumama sa isang bagay sa loob mo, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga mensahe na nagpapainit sa kaluluwa. Salamat mahal na kaluluwa sa iyong kasama sa paglalakbay na ito. At hanggang sa susunod na pagkakataon na magtagpo ang ating mga puso sa espasyong ito ng pag-ibig at pagkatuto. Mahal na kaluluwa, habang umabot tayo sa dulo ng malalim at nakapagpapabago na mensahe ng mga anghel, nais kong tingnan mo ang iyong paglalakbay at makita kung gaano ka nagbago at lumago. Bawat hamon na hinarap ay hindi na sayang, kundi isang mahalagang hakbang sa masining na sayaw ng iyong espiritual na ebolusyon. Ang sakit at kalituhan na minsang namayani sa iyong puso ay dapat nang magbigay daan sa isang bagong pag-unawa at kaliwanagan, niyayakap ang pag-ibig sa lahat ng mga komplikado nito. Ngayon, mayroon kang tungkulin na magtiwala sa mga darating. Ang mga anghel ay bumubulong ng mensahe ng tapang, at ang tapang na ito ang magdadala sa iyo pasulong sa iyong landas. Ang relasyon mo sa iyong kapareha sa kaluluwa, tulad ng isang rosas na namumukadkad, ay dadaan sa iba't ibang yugto, ngunit palaging pinapanatili ang kanyang natatanging kagandahan. Ang maaaring naging pinakamaling interpretasyon, ang pagkahimatay, na iyon ay talagang isang desperadong tawag upang maunawaan at maunawaan. Nais ng mga anghel na tingnan mo ang iyong buhay gamit ang bagong pares ng mga mata, na nakikita ang lampas sa mga mapanlinlang na fasada na madalas nating nilikha upang protektahan ang ating sarili. Tingnan ang hubad at tunay na katotohanan na madalas nating sinusubukang balewalain, na tayong lahat ay nasa patuloy na paglago at pagbabago. At tulad ng mga paru-paro na lumalabas mula sa kanilang mga krisalis, handa ka ring ipakita ang iyong mga kahanga-hangang kulay sa mundo. Mahal, sa puntong ito, ikaw ay ligtas sa ilalim ng banal na liwanag ng mga anghel na gumagabay sa iyong kamay sa bawat bagong hakbang. Sinasalamin nila na ang pagiging mahina ay ang puso ng malalim na pag-ibig at na, sa pamamagitan nito, nakakonekta ka sa pinakatotoo sa iyong sarili at sa iba. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng napakalaking lakas at pag-unawa na tayong lahat ay may kakayahang umibig at mahalin. Maaaring mukhang salungat, ngunit may napakalaking kagandahan sa hindi pag-alam kung ano ang susunod. Ang pagtitiwala sa hindi alam ay, sa kanyang sarili, isang kilos ng pananampalataya. At sa pananampalataya, maaari mong panatilihing bukas ang iyong puso sa mga bagong karanasan, sa mga bagong tao, sa mga bagong lalim ng pag-ibig. Sa huli, ang pag-ibig ay may kamanghamanghang kapangyarihan na magpagaling, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Habang ikaw ay sumusulong, ang mga alaala ay maaaring subukang pigilin ka sa isang estado ng nostalgia o pagsisisi. Ngunit tandaan, mahal, na ang mga alaala na ito ay bahagi na ngayon ng iyong kwento, isang kwento na mayaman at masigla na nag-aambag sa kamanghamanghang nilalang na ikaw ngayon. Hayaan mong ang mga alaala na ito ay magsilbing mga aral at inspirasyon, ngunit hindi bilang mga tanikala na pumipigil sa iyong pag-unlad. Nais ng mga anghel na malaman mo na bawat hakbang na iyong ginagawa ay puno ng potensyal na mga bagong simula. Nawa ang mga aral ng iyong nakaraan ay magbigay liwanag sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Payagan mong maging ang matapang na paru-paro, handang lumipad, kahit na ang hangin ay humihip laban. Ang tiwala at katatagan ay gagabay sa iyo, kasama ang pag-ibig na umaagos sa loob mo. At ngayon, mahal na kaluluwa, oras na upang pakawalan ang anumang natitirang bigat, yakapin ang kasalukuyan at tumingin sa abot tanaw na may muling nabuhay na pag-asa. Ang mensaheng ito mula sa mga anghel ay nilayon upang muling pasiklabin ang apoy ng katotohanan at pag-ibig sa iyong puso, na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay palaging bahagi ng mas malawak na koneksyon,
isang dakilang hobby na ating lahat ay kasali. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ako ay nagpapasalamat sa mga aral ng buhay. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Nawa ang kapayapaan at pag-ibig ay palaging sumaiyo, ginagabayan, ang bawat hakbang ng iyong kaakit-akit na landas.